Bayan, may basihan at uusad ba ang mga reklamo? Sasagutin natin yan dito lang sa... Ay, Balat Sibuyas! Masyadong kinabahan si Sandy yata sa ruleta natin kanina. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Okay na yung diin eh. Ano masasabi niyo dito? Hype yung music natin Okay. ngayon. Hype na hype tayo Ano? Wait, record setting. First time na makasampa ng impeachment ang top 2 positions in the in the government. Well, sa akin, di ba, parang nakakalungkot sa akin, every single time na yung impeachment fina-file, dapat malungkot tayo dyan, di ba? Kasi kung may basihan yan, di malungkot tayo. Kung walang basihan yan, nilalaro yung impeachment. Di ba? Yung impeachment supposedly is a sacred process. Batay doon sa ating saligang batas, no? Pero anong nakikita nyo dito? Nabasa nyo ba yung nakita nyo ba yung mga akusasyon, alegasyon dito sa impeachment ni Pangulong Marcos? Ano masasabi mo dyan? Carlo muna. Well, una, iba-ibang sektor, no? May range yan mula sa parang mukhang pakawala ba itong impeachment na ito para sinasadya bang para ma-skip yung 1-year ban. Meron namang yung sa Makabayan, kasukoy pa nating nire-review, mukhang i-discuss natin mamaya. May iba-ibang layer, pero parang nagkakasunod na may kinalaman na naman lagi sa flood control project. Ano nga ba extent ng pananagutan ng Pangulo tungkol dyan? Tatlong grupo yan, di ba? Oo, yung DDS scam, natawa ako kasi paano mo papatunayan na kinidnap nga ng Pangulo? Si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Oo nga. Mahirap How? actually. So tatlo yan, di ba? Yung una is yung nanggaling doon sa kay Attorney Andre De Jesus, di ba? Tapos merong nag-endorse na congressman ang Pusong mga Pinoy. akusasyon, Pusong Pinoy, ang Party list. akusasyon, Oo. pakawala raw to. Kasi tinignan ko rin naman yung complaint. Ang pangit! Ang pangit talaga, hindi ko nagustuhan, no? Unfortunately. So parang nahihirapan ako kung ako yung magbabasa doon or ako yung magpo-prove, nahihirapan ako. So kaya siguro nagkaroon ng akusasyon na pakawala, no? Pero syempre, pagbigyan naman natin yan, no? Hindi lang ako nagandahan doon sa the first complaint. Yung second complaint ay nanggaling sa grupo nila Ng Makabayan. ng Makabayan. Oo. Ito yung hindi raw tinanggap doon sa House of Representatives. Ako may punto yung Makabayan doon, ay Makabayan. Makabayan block doon na hindi naman kailangan yung Secretary General mismo yung tatanggap, di ba? Kaya nga nakita ko rin ang ginawa nila, tinatawag natin sa usaping legal yan, yung tender. Yung iniwan nila yung kopya doon sa lamesa. Whether tanggapin mo yun o hindi, according sa rules of court, considered yet as service. No? At nung tinitinang ko yung mga akusasyon doon, makapal at marami ring mga diskusyon. Pero, at yung pangatlo muna, yung doon sa grupo nila Mike Defensor. DDS. No, mga pero walang nag-endorso na congressman o walang kasamang congressman, no? Ang tama kasi dapat naman talaga pag magpa-file ka may mag-endorse na congressman. Ayun na nga yung tanong doon kasi. Pwede naman kasi bago ka mag-hait, kailangan planchado na nandyan ba si SecGen? O kaya may mag-i-endorso ba? Hindi ka basta-basta lang pupunta para lang masabi na may inihain kang impeachment. Correct. Tsaka marami naman siguro sila mga kaibigan ng congressman, At no? dati rin namang nasa Kongreso ang... Oo. O like si Chavez Singson, may isa siyang anak doon, di ba? Kasama yata siya doon sa mga Mike Defensor used to be a congressman. Oo. So alam naman nila yung proseso, no. So pero para sa akin, para wala na lang issue kung yung sa House, dapat tinanggap na lang nila. Anyway, pagkatanggap nila, receiving naman eh. Receiving lang naman yun. Di maglabas sila ng resolution afterwards na hindi valid yung pagka-file mo kasi wala nag-endorse. Di ba? So sa akin, pagkadating sa mga issue ng tatanggapin ko pa hindi, tandaan natin na pag any communication in any government forum, pagka pinapa-receive, ministerial duty na i-receive. Desisyonan nyo na lang after kung valid o hindi. So sa no? Bakatwid, sa sitwasyon na yun, ang pinag-uusapan lang naganap ay tinanggap ang papel. Wala pang aksyon doon. Wala pang aksyon. Walang iba pa, di ba? Kasi ang aking kutob kaya ganun yung nangyayari doon sa usapan is ayaw nila yung second and third impeachment ang ma-endorso sa Committee on Justice. Kasi pag na-endorse yan sa Committee on Justice, doon magsisimula yung 1-year ban rule. So gusto nila yung una. Yung una hindi masyadong malakas. Yun lang ang basa ko sa sitwasyon. Sa katotohanan lang po tayo and with due respect. Ngayon, tingnan natin, ano ba pinagkaiba noong impeachment complaint kay Bongbong Marcos tsaka yung impeachment complaint kay Sara Duterte. No? Sa aking palagay, yung impeachment kay Bongbong Marcos, batay na rin sa mga nakita kong alegasyon at ebidensya, para bang walang direct link. Walang direct evidence linking President Marcos doon sa mga akusasyon. Ano ba yung mga akusasyon? Basa. Ayan. Di ba? Ikaw Sabi, na. Kaya mo na yan. surrendering Duterte to the ICC. No? Yung surrendering Duterte to the ICC,
paano ito naging impeachable offense? Batay yan sa ating domestic law. Di ba? Nakalagay doon sa Anti-Crimes Against Humanity Act natin na option ng gobyerno ang surrender before an international tribunal. No? So, ang saligang batas po natin at saka yung sinasabi na lahat ng mga batas natin presumed consistent with the Constitution unless stricken down by the court. No? So, mahirapan sila dito kasi wala namang kidnapping na nangyayari kasi nga merong warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court at sabi sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction pa rin ang ICC dito sa Pilipinas. So malinaw sa akin na hindi yan ground for impeachment. Yung second na sinabi nila is yung kickbacks daw sa ghost projects. Kung makikita natin, parang 3 pa lang yung ebidensya na meron sila doon. Yung kay Zaldico, na hindi nga natin alam kung AI, di ba? At hindi niya napirmahan yung kanyang judicial affidavit, hindi pa nasa-subject into proper legal scrutiny. Yung kay Bernardo, ang sinabi niya ay naabot daw sa ES. So hindi pa directly linked doon sa presidente. At ganyan rin yung doon sa Cabral files na polluted as of the moment. So kahit po sa akin bilang isang abogado at kahit po gusto ko nang sabihin na impeachable ito, hindi po para sa akin sufficient yung ebidensya linking the president directly, lalong-lalo na siya ang nagpalabas nito sa kanyang sariling sona. No? So sa akin yun, kung ikaw talaga yung gumawa niyan at alam mo matutumbok ka in the end, mahirap yata na ikaw yung magsimula ng gulo. Versus, and juxtapose that with yung mga ebidensya doon sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Diba? Ano ba yung mga ebidensya doon? Unang-una dyan yung nagwala siya. At sinabi niya kung nagkontrata na siya ng assassin para patayin yung presidente, vice president, presidente, yung first lady tsaka yung speaker of the house sa mga panahon na yun. Anong ebidensya dyan? Ang ebidensya dyan, yung sarili niyang bibig. No joke. No joke. Diba? Sarili niyang bibig talaga yan. So, sa rules of evidence, ang tawag po namin dyan as a declaration against interest, di ba? Res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. No? So, the strongest evidence available is her own declaration. Pangalawa dyan, yung sinasabi nating malversation ng disbursement or corruption ng disbursement ng confidential funds. No? Kaya nga natin nalaman yung kala Miggy Mango, Mary Grace Piatos, CP McDonald's, tsaka lahat ng mga chichirya pa dyan, tsaka mga fast food, chinichirya yung pera ng taong bayan, because this is supported by documents, actual vouchers, certification from the Philippine Statistics Authority, official government releases and certifications na ito ang mga pera na ginastos talaga at na-receive nila. No? At hindi nila ma-liquidate na maayos. Nakita natin yung mga vouchers na halos pareho ang penmanship, di ba? Na nakapangalan nga dito sa mga kalokohang mga pangalan na ito. No? At halos pareho yung tinta. Ibig sabihin, halos pareho yung mga taong nag-liquidate. No? Nandyan din yung supposed document ng Anti-Money Laundering Council na pinapakita yung 2 billion pesos mahigit na bangko, na pera doon sa bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Nandiyan din yung 8 billion pesos overpriced, supposedly, na laptops sa DepEd. Kaya kakanda ang ating educational system. Kaya nag-deep dive ang ating proficiency rating. Kasi pinagkakaperahan nila, ninanakaw nila yung pera sa Department of Education in the midst of an educational crisis. Kasi wala namang pakialam itong mga tao na ito sa edukasyon. Kasi nga, tawa si Richard kanina, they've never been, the education is not their vocation. And they tried to actually milk the educational system. No? At tayo lang ba nagsasabi nito, di ba? Ang nagsasabi nito, mga dokumento. So para sa akin, pag titingnan natin ang impeachment, ito ang tingnan natin. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. Hindi emosyon dahil galit lang ako kay Marcos o galit lang ako kay Sara. I've never supported the unity team, no? Ang nagbumoto dyan sila, di ba? Pero kung titingnan natin, batay sa ebidensya, wala pa ako nakikitang direct link doon sa kabila. Dito, napakalinaw na ng ebidensya. So kung meron talaga dapat na umusad para sa trial, trial pa lang ang pinag-uusapan. Hindi pa naman ito conviction. So, the best forum for Sara Duterte to be able to defend herself anyway, she can hire the best lawyers, anyway, there are great lawyers that can volunteer on her side, impeachment trial. So para sa akin, dapat doon niya depensahan sa proper forum, di ba? Trial pa naman ito, hindi pa naman ito conviction. Ngayon, kung talagang malinis ang kanyang konsensya, bakit pinipigilan? Sabi niya I am ready for a bloodbath. Pero nagpunta sa Supreme Court para pigilan. Di ba? Kalokohan yung binobole. Di ba? Kung talagang ready ka for the bloodbath at gusto mong depensahan yung sarili mo, di ba? Amidst all the pieces of evidence available, kailangan harapin mo yung impeachment trial.
Di ba? Anong tingin nyo dyan? Ako, tingin ko dyan, hanggat may mga akusasyon at may, gaya nga nasabi mo, pagka may proseso na nangangailangan ng impeachment, nakakatlungkot para sa taong bayan. Kasi may mga aligasyon na may mga hindi ginagawa na kanilang mga trabaho. So ang talo na naman dyan, uubos na naman yan ng oras ng ating mga legislators. Kung sasampahan mo ng kaso na wala namang sustansya, wala namang sapat na basihan, hindi ba sinasayang din natin ng oras ng taong bayan? At pera ng taong bayan. Subsidize yan. Yung air conditioning doon, yung papel doon, yung pagkain, di ba? Imbis na gumagawa ng batas, nandito na naman tayo sa impeachment trial. Pero sa akin kasi, kung merong basihan yung impeachment, umusad dapat. Kung walang basihan yung impeachment, ibasura na sa lalong madaling panahon para makapagtrabaho na tayong lahat. At batay sa ebidensya, yung kay Sara Duterte, napakalinaw, napakalalim na merong ebidensya, hindi lamang laway ang puhunan, hindi lamang sabi-sabi ng mga witnesses, ito ay corroborated by documentary evidence, official releases of government records. No? So pagdating doon sa supporting evidence, malinaw na nagtutugma doon sa mga testimonya. Okay na. Okay. Tayo. Si Sandro, hindi sinabi yung opinion niya. Why nagsabi ako? Joke lang. Okay, go. Okay. Abangan sa aming pagbabalik.